Isang gabi habang nananalasa ang malakas na hangin ay may biglang sumabog sa isang archaeological excavation site. Katapos nito ay may nagsilabasan na tatlong magkakaibang liwanag mula dito. Ang kulay berde ay napunta sa basurahan habang ang kulay dilaw naman ay nakakita ng formation spirit kaya pinili niyang pumunta dito. Ito pala ay ang tinutuluyan ng aspiring comic artist na si Ivan. Habang ginagawa ni Ivan ang kanyang comic ay nagsimula ng magmasid ang nilalang na pumasok sa kanyang kwarto. Nang matapos niya na ang kanyang dinodrawing ay biglang lumakas ang hangin sa loob ng kanyang kwarto at kasabay nito ang pagliwanag ng mga naimprinte niyang gawa niya. Unti-unti itong lumapad na nagmistulan ng lagusan at dito na kumilos ang nilalang para itulak siya papasok sa lagusan na ito. Napunta siya sa lugar na tinatawag na rift at nagbago na din ang kanyang hitsura dito. Ilang sandali lang ay unti-unting nagsilabasan mula sa lupa ang mga malalaking bato at mga puno. Biglang may nagpakita dito na isang 3-star demon wind at napansin niyang papalapit ito sa kanya. Kahit pinagpapawisan na siya sa takot ay iniisip niya na lang na hindi siya masasaktan nito dahil naniniwala siya na siya ang bida. Ngunit pagkaatake nito sa kanya ay nagulat siya na napuruhan siya nito. Pagkaatake muli sa kanya ng demon ay biglang dumating dito ang isang miyembro ng Chosen Ones na may codename na Prince Dragon at nagawa nitong mapigilan ang atake ng demon. Katapos ay ito naman ang umatake sa demon ngunit hindi niya ito natablan. Sinugod siya nito at dito na sila nagpalitan ng kanilang mga atake. Mabilis namang tumakbo si Ivan para lumayo sa mga ito nang biglang magpakita sa kanya ang isang espada na nagliliwanag. Mabilis nitong nakuha ang atensyon ng demon kaya hinabol nito si Ivan. Sinusubukan naman ng Prince Dragon na atikihin ang demon ngunit hindi niya ito matamaan. Umakyat si Ivan sa isang puno at matapos itong banggain ng demon ay kaagad naman siyang nahulog. Nabitawan niya ang espada at nasalo naman siya ng demon. Hindi akalain ng demon na sa kanya pala babagsak ang espada dahilan para ikasawi niya ito. Nagising si Ivan sa isang waiting shed kaya naisip niya na panaginip lang ang lahat. May lumapit sa kanya na isang aso at napansin niya ang nilalang sa ulo nito. Dinala niya ito sa kanyang tinitirahan at pinakain ng pagkain ng pusa. Dahil dito ay nagalit ang nilalang na ito na nagpakilalang si Jerome at isa umano siyang Divine Beast. Dagdag pa nito na isa siyang Formation Protection Divine Beast na milyong taon ang pinoprotektahan ang Three Worlds. Nabanggit din nito na sa kanya din umano nanggaling ang Excalibur na ginamit ni Ivan nung isang gabi kaya nakaligtas ito sa Demon Wind. Naalala naman kaagad ni Ivan ang tinutukoy na espada ni Jerome. Dito na din sinabi ni Jerome kay Ivan na isa na siyang ganap na miyembro ng The Chosen Ones. Ito yung mga taong nakakakita ng mga demonic monsters at spiritual beasts na hindi nakikita ng karaniwang tao lang. At tungkulin nila na pumunta sa mga rift at talunin ang mga demon wind dito para hindi makapaminsala ang mga ito sa mundo. Hindi naman alam ni Ivan na kusa na palang nag-i-install sa kanyang cellphone ang tinatawag na 1000-mile voicer app. Ito yung app na ginagamit ng mga miyembro ng The Chosen Ones para sa kanilang komunikasyon at mga anunsyo mula sa matataas na opisyal. Kusa na din itong gumawa ng kanyang account at may account name siyang Night Sword. Dahil dito ay hindi din niya alam ang Law of the Chosen Ones na isa-isang pinapakita dito. Nag-uusap-usap naman sa pamamagitan nito ang ibang miyembro. Pinag-uusapan nila ang 3-star Demon Wind na natalo nung isang gabi. Nakita nila ang bagong miyembro na may username na Night Sword at dito na nila nalaman na itong Night Sword pala ang slayer ng 3-star Demon Wind. Dahil dito ay naalala bigla ni Han ang nangyari nung isang gabi dahil ito pala si Prince Dragon na mas kilala ng karamihan bilang si Knightly Marquis. Mabilis na sumikat si Night Sword dahil sa pagtalo niya sa 3-star Demon Wind kahit nabaguhan pa lang siya. Madami kaagad siyang naging tagahanga at patuloy siyang pinag-uusapan. Ngunit sa mga oras na pinag-uusapan nila si Night Sword ay gumagawa naman ng mga kapalpakan si Ivan sa lansangan na labag sa law ng The Chosen Ones. Nakikita din ito ng ibang miyembro sa Voicer app at pinagtatawanan lang nila si Ivan. Ilang sandali lang ay nakita na nila ang desisyon ng Dubai Foreign Affairs sa ginawang paglabag ni Ivan at nagulat silang lahat na ito din pala si Night Sword. Ipinatawag si Ivan sa Dubai Foreign Affairs Office para ipaalam sa kanya ang kanyang mga violations. Kaharap niya ang tatlong Dubhis official at isa-isang binanggit na mga ito ang mga violations niya sa Law of the Chosen Ones. Nagtataka naman si Ivan kung ano itong sinasabi nila na Law of Chosen Ones. Ayon sa isang opisyal ay ito umano ang unang hakbang kung magre-register sa 1000-mile voicer app na hindi din alam ni Ivan kung ano ito na app. Akala nila ay nagpapanggap lang si Ivan na walang alam at nang tiningnan ni Ivan ang kanyang cellphone ay nagulat siya sa isang app dito na hindi niya alam bakit na-install ito sa kanyang cellphone. Dahil first offense pa lang ito ni Ivan ay warning fine lang muna ang parusa sa kanya.
Kinuha ng isa dito ang spiritual pet registration form ni Ivan at nang makita nito ang species ng spiritual pet ni Ivan ay nagulat ito. Kahit ang dalawa nitong kasama ay nagulat din nang makita na isa umanong primordial formation protection divine beast ang spiritual pet ni Ivan. Akala ni Ivan ay namamangha ang mga ito sa kanyang spiritual pet ngunit pagkalabas ng mga ito ay pinagtawanan lang nila si Jerome. Galit na galit naman si Jerome kay Ivan dahil hindi nito sinunod ang gusto niya na itago lang ang kanyang pagkakakakilanlan. Pagkalabas nila sa silid na ito ay napunta naman sila sa Southern Continent Avenue. Nandito din ang ibang miyembro ng Chosen Ones na kagaya niya. Napansin ng iba si Ivan dahil sa ginagawang kalokohan nito at nakilala ng isang babae na ito si Night Sword. Nang marinig ito ng iba ay nagulat sila at kaagad na lumapit kay Ivan ang iba para makipagkamay. Marami ang tagahanga ni Ivan dahil bukod kay Skeleton Genie ay siya lang ang tanging baguhan na nakuha ang atensyon ng Dubi. May biglang dumating naman dito at sinabing isa umanong insulto kay Skeleton Genie na ikumpara si Night Sword dito. Dagdag pa nito na bukod sa 4-star Demon Wind ang natalo ni Skeleton Genie nung nag-uumpisa pa lang ito ay may Golden Wall din ito sa Trial of Swirling Falcon Prophetic Jade. May kakayahan itong tumukoy kung gaano kalakas ang isang Chosen One sa gitna ng labanan. Ang sino mang makakapasa sa trial ay malalaman kaagad ang lakas nito sa pamamagitan ng Shining Wall. May 5 level ito na Gold, Purple, Blue, Green at White. Gold ang pinakamalakas sa mga ito at tanging si Skeleton Genie pa lang ang nakakakuha nito. Gustong subukan ni Ivan ang trial ngunit pilit naman siyang pinipigilan ni Jerome. Nilapitan sila ng lalaki kanina at tinanong si Ivan kung natatakot ba ito. Kaya para ipakita na walang kinakakatakutan si Ivan ay mabilis nitong pinuntahan ang Prophetic Jade. Ngunit pagkalapit nila dito ay nabangga lang sila at wala ni anumang kulay na liwanag ang lumabas dito. Dahil dito ay naisip kaagad ng iba na isa din siya sa may mahinang Prophetic Jade. Hindi ito masyadong inintindi ni Ivan at sinubukan na lang magsanay gamit ang kanyang espada. Nang maitutok niya ang espada sa Prophetic Jade ay unti-unti itong nabiyak kaya nabahala dito ang mga nakakita. Mabilis na dumating dito ang isang Dubbies official na si Director Zane. Sa takot ni Ivan ay binitawan niya ang kanyang espada at inilayo sa kanya. Ngunit hindi niya akalain na pupurihin lang pala siya nito dahil sa madaming taon na nagdaan ay wala pa umano itong nakita na nakagawa ng ginawa niya. Hindi naman nila alam na may maitim na usok na pala ang pumasok sa espada. Gusto ni Director Zane na si Ivan ang gumawa ng misyon tungkol sa paranormal incident sa Mingshan University. Ito ay ang misteryosong pagkakawala ng Ancient Sword sa Artifact Showroom. Naiinis naman si Jerome na tinanggap ni Ivan ang misyon na ito dahil mas gusto nito na nasa rift si Ivan at nilalabanan ang mga Demon Wind. Ipinakita ni Ivan kay Jerome ang Ancient Sword of Green na nawala din nung gabi ng pagsabog sa excavation site. Hindi nila alam na sa mga oras na ito ay pinagdudugtong na ang Ancient Sword of Green ng nakapulot nito. Matapos itong mapagdugtong ay nagbukas ito ng rift na umabot sa kinaroroonan nila Ivan dahilan para mag-transform si Ivan at ikinagulat ito ni Jerome. Nang magparamdam ang Demon Wind ay kaagad itong sinugod ni Ivan at nagulat siya na isa lang itong maliit na alimango. Ngunit may kung anong kulay berde ang sumapi dito dahilan para lumaki ito. Kaagad nitong inatake si Ivan na nagawa namang mailaga ni Ivan. Pagkaatake nito muli ay sinubukan ni Ivan na sanggain lang sana ito ngunit nagawa niya itong maputol. Muli itong sumugod at bago pa ito makalapit kay Ivan ay ginamit kaagad ni Ivan ang kanyang espada kaya nabawasan na naman ang kamay nito. Sa takot nito kay Ivan ay mabilis itong nagtatakbo palayo para sana tumakas. Sinundan ito ni Ivan at pagkaatake niya dito ay sinangga ito ng demon. Dahil sa kulay berde na kapangyarihan na sumapi dito ay naapektuhan nito ang kanyang espada na nagdahilan sa pagkabali nito at napuruhan pa siya ng atake ng demon. Nang pinulot siya ng demon ay dito na dumating si Skeleton Genie. Pagka-transform nito ay mabilis lang nitong niligpit ang demon. Nang makauwi na sila ay hindi makapaniwala si Jerome na nasira na lang ang Excalibur ngunit buhay pa din si Ivan. May balak pala siya na isakripisyo ang Formation Spirit na katulad kay Ivan para maayos ang selyo. Naalala niya muli ang araw nang makita niya si Ivan hanggang sa dalhin niya ito sa rift at ipalaban sa Demon Wind para magawa niya ang plano niyang isakripisyo ito. Siya din pala ang nagpahina sa Excalibur para masigurado na matatalo na si Ivan sa susunod na may makalaban itong Demon Wind. Pagkapasok dito ni Ivan ay sinubukan ni Ivan na sabihin kay Jerome sa isang maayos na pananalita na hindi na umano siya makikipaglaban sa Demon Wind. Ngunit alam ni Jerome na natatakot lang si Ivan na masawi. Biglang lumakas muli ang hangin sa buong silid at nakita nila ang Excalibur na kusang naayos.
Habang hinahawakan nito ni Ivan ay napansin ni Jerome ang kulay berde na liwanag na lumalabas dito kaya naalala niya na parang kapareho ito sa nakita niya sa Demon Wind. Kinabukasan ay napag-usapan kaagad ang pagkumpleto ng misyon sa Mingshan University nila Skeleton Genie at Night Sword. Hindi makapaniwala ang iba na nakipagtulungan si Skeleton Genie sa iba dahil kilala ito na palaging mag-isa lang sa misyon nito. Pinuntahan nila Han ang bago niyang lilipatan kung saan dito din nakatira si Ivan. Natanong ng driver ni Han na si Mori kung bakit binibigyan nito ng atensyon ang Night Sword. Ayon kay Han ay dahil pakiramdam niya ay malakas talaga ang taong ito ngunit minsan naman ay pakiramdam niya ay hindi siya sigurado dito. Iminungkahi ni Mori na imbitahan si Night Sword sa Rift para makita niya umano mismo ang totoong lakas nito. Bigla namang may nag-doorbell sa kanilang kwarto at ito pala ay si Ivan. Dala-dala niya ang halaman na tinambakan ni Jerome kanina ng buhangin. Nagtataka sila kung bakit pinili ng isang mayamang tao na manirahan sa ganitong klaseng gusali. Ilang sandali lang ay bumukas na ang pinto ngunit si Ivan lang ang nakapasok dito. Dumaan muna siya sa disinfection room bago makarating sa mismong silid. Pagkapasok niya ay nakilala niya kaagad si Han na siyang nakasama niya nung natalo niya ang 3-star Demon Wind. Ibinigay niya ang nangangamoy niyang halaman bilang pagsalubong umano sa bago niyang kapitbahay. Katapos ay nagtingin-tingin naman siya sa paligid ng bahay. Nang hahawakan niya na ang isang display dito ay nagulat siya nang biglang bumukas ang pinapatungan nito at lumabas dito ang iba't ibang klase ng bato. Ayon kay Han ay nakuha niya lang ang mga ito sa Southern Continent Avenue. Nang susubukan ng abutin ni Ivan ang Demon Wind Core Stone ay kaagad siyang pinigilan ni Han. Dito na pinakuha ni Han ang Demon Wind Core Stone na pagmamayari umano ni Ivan. Ito yung core stone ng natalo ni Ivan ngunit dahil biglang nawala si Ivan matapos talunin ang demon ay siya na ang nagtago nito at ibibigay niya na ito ngayon kay Ivan. Dahil kasama din si Han na talunin ng Demon Wind ay naisip ni Ivan na paghatian nila ang kikitain nila dito. Kahit ayaw itong tanggapin ni Han ay pinilit pa din siya ni Ivan. Pumunta sila sa Southern Continent Avenue at hindi naman makapaniwala ang mga nakakakita sa kanila. Hindi nila akalain na may kasamang iba si Knightley Marquis dahil sa ugali nito. Pumunta sila sa Mal's Commercial House na pagmamayari ng isa sa opisyal ng Dubi. Matapos nitong tingnan ng core stone ay inefere nito si Ivan ng 300 shells. Ngunit hindi pumayag dito si Han dahil alam nito na may nabentang 2-star core stone dito sa halagang 600 shells 3 araw pa lang ang nakakalipas. Dahil dito ay wala nang nagawa ang opisyal kundi bilhin ito sa halagang 1,000 shells. Dahil ayaw pa ding tanggapin ni Han ang parte niya ay inilibre na lang siya ni Ivan. Ilang sandali lang ay napansin nila ang galit na customer dahil hindi nito nagustuhan ang pagkain. Itinapon nito ang pagkain kaya nilantakan kaagad ito ng isang spiritual animal. Susubukan na din sana nitong saktan ang spiritual beast ngunit napigilan ito ni Ivan. Nang mapansin ng lalaki na nandito pala si Knightley Marquis ay natakot ito at mabilis na tumakbo. Dahil nagsisipaglapitan na kay Han ang mga spiritual animal ay nagpasya na din siyang umalis dito. Pagkabalik nila sa kabilang mundo ay may nabuo na namang rift. Mabilis itong pinasok ni Han at sumunod din dito si Ivan. Nang makita nila ang demon ay nalaman kaagad ni Han na isa itong 4-star Demon Wind. Lumikha ito ng ipo-ipo at habang pinipilit nila na hindi matangay ng malakas na hangin ay naisipan ni Ivan na gamitin si Jerome. Inihagis niya ito papunta sa demon at matagumpay nitong natamaan ang demon dahilan para mapahinto ito. Katapos ay sinabihan ni Han si Ivan ng kanilang plano ngunit hindi pala alam ni Ivan ang mga klase ng atake sa espada na binabanggit ni Han. Biglang inatake ni Ivan ang demon at katapos ay sinabihan ito ni Han na punteryahin ang ulo. Umatake din si Han ngunit parehas silang napigilan ng demon. Pumasok ito sa ilalim ng lupa at ilang sandali lang ay muli itong umatake. Matapos nila itong maiwasan ay kaagad itong inatake ni Han ngunit bigla itong nawala kaya dumiretso ito papunta kay Ivan. Nasangga naman ito ni Ivan ngunit bumalik naman ito kay Han. Nang magpakita muli ang demon ay nagawa na itong mabugbog ni Ivan. Bagamat aminado na si Han na may galing si Ivan sa pakikipaglaban ay mas mahahasa pa umano ito kung magsasama pa sila sa mga susunod pang labanan. Naisip naman kaagad ni Ivan na gusto ni Han na maging right-wing guard niya. Matapos nitong mabanggit na mahina pa si Han ay dito na hindi nakapagpigil si Han. Ginamit nito ang isa sa pinakamalakas na teknik nito at paulit-ulit na inatake ang Demon Wind hanggang sa tuluyan na itong matalo. Dito lang din nagising si Jerome matapos matamaan ng bato. Dahil humanga si Ivan sa ginawa ni Han ay binawi na nito ang sinabi nitong mahina si Han. Nalaman din kaagad ng iba ang pagtalo nila Ivan at Han sa 4-star Demon Wind.
Hindi na naman sila makapaniwala na nakipag-team up si Knightley Marquis dahil sa 999 na team invitation dito ay tinanggihan niya itong lahat. Habang nagtsatsaasihan ay may nakita na naman siyang ginawang kalokohan ni Ivan. Kung saan iginuhit ni Ivan silang dalawa at alalay umano siya nito. Kinagabihan habang natutulog si Ivan ay tinawagan siya ng kanyang editor. Ipinaalam nito sa kanya kung gaano kadami ang tumangkilik sa gawa niya. Kaya nang makita niya ito ay kaagad siyang nagtatalon sa tuwa. Iminungkahi ng kanyang editor na magdagdag siya ng karakter at naisip naman niya si Skeleton Genie. Kinabukasan nang makita ng artistang si Tin ang bagong gawa ni Ivan kung saan nadagdag na dito si Skeleton Genie ay nagulat ito. Makalipas ang ilang oras habang nagde-deliver ng pagkain sila Ivan at Jerome ay nakarinig sila ng sigaw ng babae. Nang tiningnan nila ito ay nakita nila si Tin at may lalaki na papalapit dito. Kaagad itong inatake ni Ivan ngunit hindi niya alam na shooting lang pala ito. Dahil dito ay mapapagastos patuloy si Ivan sa mga naagrabyado niya. Pagkaupo ni Tin ay niremind nito ang delivery boy sa kanyang in-order. Dito lang niya nalaman na si Ivan pala ang delivery boy at nang makita nito ang in-order niya na nahulog na ay pinulot niya pa rin ito at kinain. Inalok nito si Ivan para din kumain at nagpakita naman dito ang isang tagahanga ni Tin. Biglang lumakas ang hangin at nakita ni Ivan ang nabubuo na rift. Kaagad niya itong pinasok dahil iniisip din niya na makakatulong ang karanasan niya dito sa ginagawa niyang comic book. Nang magpakita ang Demon Wind ay kaagad niya itong inatake ngunit sinanggalang ito ng demon. Binugahan siya nito dahilan para sumama ang kanyang pakiramdam at dito na siya inatake. Pagkasugod niya muli ay nakulong naman siya sa isang teknik ng demon. Habang si Jerome naman ay tuwang-tuwa na matutupad na ang kanyang plano para maayos muli ang selyo. Nang ililigpit na ng demon si Ivan ay biglang dumating dito si Skeleton Genie at nilabanan ang demon. May isa naman silang miyembro na kinukunan ang nagaganap na labanan at nang tingnan nito ang level ng demon ay nagulat ito na isa pala itong 5-star Demon Wind. Nang makawala na si Ivan ay kaagad din itong inatake ang demon gamit ang teknik na bago niyang natutunan. Ngunit hindi pala ito tumalab sa demon na mabilis nakalapit sa kanya at buti na lang ay nailigtas siya ni Skeleton Genie. Dito na nagsimulang magluko ang kanyang espada dahil sa kulay berde na kapangyarihan at paulit-ulit na inatake si Skeleton Genie. Kaya sa inis ni Skeleton Genie ay ginapos na lang muna nito si Ivan para hindi ito makasagabal sa kanya. Pagka-atake ng demon ay ginamit na ni Skeleton Genie ang isa sa pinakamalakas na atake nito kaya natalo na niya ito. Ngunit nagtaka siya na wala siyang makita na core stone mula sa Demon Wind. Nang lalapitan na siya ni Ivan ay unti-unti na ding nawala ang rift dahilan para bumalik na sila sa orihinal na anyo nila. Dito na nalaman ni Ivan na ang artistang si Tin pala ang Skeleton Genie. Inalok niya ito para umano gawin niyang left wing guard niya ngunit tinanggihan lang siya nito. Dahil dito ay pinuntahan niya si Han para humingi ng payo dito dahil alam niyang malapit ito sa mga chika babes. Nang mabigyan na siya ng payo ay nagsaliksik naman siya para alamin ang mga gusto ni Tin. Kaya habang nasa isang interview si Tin ay pinuntahan niya ito para bigyan ng bulaklak. Ngunit sa inis ng manager ni Tin na si Loki ay kaagad siyang pinalabas ng gusali. Dahil naalala niya ang mga payo ni Han ay hindi pa din siya sumuko hanggang sa makaalis na lang ng gusali sila Tin. Ilang sandali lang ay napansin niya ang isang babae na sakay ng motorsiklo na parang si Tin. Sinundan niya ito at nakarating siya sa bahay ampunan. Nakita niya dito si Tin nakalaro ang mga bata sa ampunan na ito. Katapos makipaglaro ni Tin sa mga bata ay nagkausap silang dalawa. Kahit anong sabihin ni Ivan ay hindi pa din ito mapapayag si Tin. Pagkaalis ni Tin ay sinundan pa din ito ni Ivan ngunit pagkahinto ni Tin ay nawalan naman ng preno ang sinasakyan ni Ivan kaya bumangga ito kay Tin. Dahil sa pinsalang natamo ni Ivan ay dinala muna ito sa hospital habang si Tin naman ay sinundo ni Loki. Kinausap naman ng isang lalaki na may ibinigay na mga litrato nila Tin at Ivan ang isang batang lalaki. Ito ang may kagagawan sa pagluloko ng espada ni Ivan at gusto nito na turuan pa ng leksyon si Ivan. Nang makalabas na ng hospital si Ivan ay tinawagan naman siya ng Dubi para ipaalala sa kanya ang warning fine na hindi pa niya nababayaran. Bukod pa dito ay madami din ang kanyang bayarin sa mga kasalanan niya kina Tin. Tinawagan naman siya ng kanyang editor para ipaalam sa kanya na may gustong magpatanggal ng kanyang mga gawa dahil ginaya lang umano niya ito. Dahil dito ay balak niya sanang puntahan ang kanyang editor ngunit may bigla namang nabuo na rift. Tinawagan din siya ng landlord ng inuupahan niya dahil sa renta na hindi pa niya nababayaran kaya nalilito na siya kung alin ang uunahin. Ngunit mas nang ibabaw pa din sa kanya na pasukan ang rift kaya nailigtas niya ang spiritual beast na nilalabanan ng 5-star Demon Wind. Dahil dito ay sila naman ngayon ang naglaban ng Demon Wind na ito.
Habang patuloy ang palitan nila ng mga atake ay nagkaroon siya ng pagkakataon na maputol ang isang kamay ng demon. Nang ililigpit niya na sana ito ay nagawa pa ng demon na mapigilan siya. Humingi siya ng tulong sa spiritual beast at nang sinuntok nito ang demon ay hindi man lang ito ininda ng demon. Nagkaroon ng pagkakataon ng demon na makaatake at katapos ay nagawa nito na maibalik ang naputol na kamay nito. Pagkaatake nila pareho ay pinutol naman ni Ivan ang iba't ibang parte ng katawan ng demon. Ngunit mabilis lang itong nabuo muli at mas lumaki pa ito. Nakakuha naman ng impormasyon silahan tungkol sa 5-star Demon Wind na kasalukuyang nilalabanan ni Ivan at may natuklasan sila bakit hindi ito basta-basta namamatay. Nararamdaman na nila na papalakas na ng papalakas na ang mga Demon Wind at hindi na advisable na harapin ang mga ito ng mag-isa lang. Nakita ni Han sa kanilang voicer app na kasalukuyang nilalabanan ni Ivan ang 5-star Demon Wind. Nakatanggap din silang lahat ng mensahe mula sa Dubi na pumunta dito at tumulong kaya umaksyon din kaagad si Tin. Nagpasya naman sila Ivan na umatras muna dahil alam nilang mahihirapan na sila sa demon. Habang tumatakbo sila ay patuloy silang pinagbabato nito kaya sinubukan ni Ivan na pigilan ang mga ito. Ngunit napuruhan naman siya ng suntok nito at kaagad na ikinulong. Dahil dito ay inatake ng demon ang spiritual beast at hindi na ito napigilan pa nila Han at Tin na kararating lang dito. Dito na nagawa ni Ivan na makaalis sa pagkakakulong at dahil alam niya nang hindi tinatabla ng espada lang ang demon ay naisip niyang sunugin na lang ito. Sa isang atake lang niya ay mabilis na nasunog ang demon kaya nakita na nila ang core stone nito. Mabilis naman siyang umuwi dahil nababahala siya na baka tinapon na ang kanyang mga gamit. Ilang sandali lang ay tinawagan siya ng landlord para ipaalam sa kanya na may nagbayad na para sa kanya. Katapos ay kinausap naman niya ang kanyang editor at ipinaalam din nito na mali lang pala ang akusasyon sa kanya kaya hinihintay na din nito ang susunod na kabanata ng kanyang comic book. Habang ginagawa niya na ang susunod na kabanata ay nakita naman niya sa voicer app ang bagong rangkang na nilabas ng 4 zones. Hindi makapaniwala ang iba na ika-49 na ranggo kaagad si Night Sword habang nasa pang-10 naman si Skeleton Genie. Hindi naman alam ni Ivan na bago pa siya makauwi ay inutusan pala ni Han si Mori na bayaran na lang ang upa ni Ivan. At sila din ang nag-ayos para matanggal ang akusasyon kay Ivan na panggagaya kaya galit na galit ang may pakana nito. Dahil dito ay nagpasya ito na palitan ng isang peking espada ang Excalibur ni Ivan habang mahimbing ang tulog nito. Kinabukasan ay pumunta si Ivan sa Southern Continent Avenue at nagkausap sila ng spiritual beast. Nabanggit nito sa kanya ang napansin nito sa espada niya habang nanonood ito ng live broadcast nung gabing nilalabanan nila ni Skeleton Genie ang 5-star Demon Wind. Dahil sa nabasa niyang mga ancient books ay may kutob siya na may kung anong spirit sa espada ni Ivan. Makalipas ang ilang araw ay nagpasya silang dalawa na magkita sa orihinal na anyo nila. Nagkita sila sa Mingshan Park at hindi akalain ni Ivan na isang babae pala ito na nagpakilalang si Maya. Habang nag-uusap na sila ay nasa tore pala dito ang bata na may galit kay Ivan at may ginagawa sa espada na nakuha nito kay Ivan. Ngunit hindi niya inaasahan na magkakaproblema ang ginagawa niya dahilan para ito sumabog. May lumabas dito na isang klase ng spirit at inatake nito sila Ivan. Nang gagamitin na ni Ivan ang kanyang espada ay bigla naman siyang nanigas kaya napuruhan siya ng atake ng spirit. Nabuo dito ang rift kaya nag-transform na si Maya at nilabanan ng spirit. Nang ginamit nito ang serial strikes ay dito na nito natalo ang spirit at ilang sandali ang makalipas ay nakita nila si Blue o mas kilala ni Jerome sa pangalang Gollum. Nagkausap naman sila Han at ang bata na may galit kay Ivan tungkol sa ginawa nito sa espada ni Ivan. Kamag-anak pala ito ni Han at dahil hindi niya nagustuhan ang pangingialam nito sa espada ni Ivan ay pinagbawalan niya ito na lumabas. Dinala ni Maya si Ivan sa hospital at nagtataka si Ivan bakit nakagapos siya. Pagkadating ng kanyang doktor ay namukaan niya ito na siyang palagi niyang dinideliveran ng pagkain. Nagpakilala itong si Kay at iniisip nila na may balak si Ivan na wakasan ang kanyang buhay base sa mga sinabi ni Maya. Dito na sinabi ni Maya kay Ivan na nagpunta umano siya sa tinitirahan nito para kumuha ng damit. Nagulat siya nang makita ang search bar ng computer ni Ivan at nakita din niya ang maraming pills. Naayon kay Kay ay isang 5 dragon pills na pwedeng ikasawi ng isang tao kung masobrahan ang paggamit nito. Habang sinasamahan ni Maya si Kay ay nakasalubong nila ang isang doktor na may ibinigay kay Kay na examination report. Narinig niya sa mga ito ang kondisyon ni Ivan na may malala ng karamdaman at isang buwan na lang umano ang nalalabi. Dahil dito ay naisip niya na baka gusto ng wakasan ni Ivan ang buhay nito ay dahil may malala pala itong karamdaman. Kinausap niya si Ivan para tanungin ito kung may kahilingan ito. Sinabi ni Ivan na gusto niyang mabayaran ang lahat na utang niya at maging ka-teammate si Skeleton Genie.
Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nagpadala kaagad si Maya ng mensahe kay Skeleton Genie para makipag-team up na ito kay Night Sword at sinabi din nito ang kasalukuyang kondisyon ni Ivan. Nabasa naman ito kaagad ni Tin ngunit hindi niya pa din ito pinagbigyan dahil alam niyang hindi pa ito mamamatay. Kinausap din ni Maya si Han para magsagawa umano sila ng discharge party para kay Ivan. Pumayag naman dito si Han at isinagawa nila ito sa kanyang tinitirahan. Ilang sandali lang ay dumating naman dito si Tin dahil inimbitahan din pala ito ni Maya. Makalipas ang ilang oras at nang aalis na sana si Tin ay pinigilan siya ni Ivan. Dito na sinabi ni Tin kay Ivan na kaya lang umano siya pumunta dito ay dahil sa kondisyon nito. Wala namang kaalam-alam dito si Ivan dahil hindi pa ito sinasabi sa kanya ni Maya. Dahil dito ay nawalan na siya ng gana at kinuha si Jerome para umuwi na sila. Napilitan sila na gisingin si Kay para ito mismo ang magsabi sa kanila. Pinagtawanan lang sila ni Kay dahil hindi pala si Ivan ang tinutukoy nila na may malalang karamdaman. Ngunit aminado siya na may abnormal sa katawan ni Ivan. Dahil sa napakahina ng prophetic jade nito kaya nakapagtataka kung saan nito kinukuha ang lakas nito sa oras ng labanan. Hindi nga lang niya mahanap pa ang rason ngunit sigurado siya na hindi normal ang kondisyon ni Ivan. Matapos malaman ni Jerome ang kondisyon ni Ivan ay natuwa naman ito dahil malapit nang matupad ang plano niya. Madami pa itong sinabi na mga pinaggagawa niya kay Ivan kabilang na ang 5 dragon pills kaya nainis na si Ivan sa kanya. Dahil dito ay ginantihan siya ni Ivan at hindi siya hinayaan na makatulog kaya nadamay na din ang ibang residente kabilang na sila Han. Pinuntahan naman ni Maya si Ivan para sabihin dito ang magandang balita. Katapos ay humingi ito ng pabor kay Ivan kung pwede nitong iwan muna si Gollum hanggang sa matapos ang archaeology exam niya. Pagkaalis nito ay nagpasya naman si Ivan na itakwil na si Jerome. Ngunit ilang sandali lang ay dumaan ito sa bintana at inatake si Ivan. Binalaan naman ni Ivan si Jerome kung hindi nito sasabihin ang lahat sa kanya. Dito na naikwento ni Jerome ang tungkol sa Great Demon na ikinulong ng 5 sages gamit ang Primordial Formation. Para mapigilan ang posibilidad na may magtangka na pakawalan ng Great Demon ay sinira ng mga sage na ito ang susi ng formation na tinatawag na Golden Lotus of the Mortal World. Ngunit makalipas ang libo-libong taon ay unti-unting nabuo ang mga kapiraso ng susi at 500 taon ang nakakaraan ay may isang misteryosong organisasyon ang nagawang makuha ang lahat na ito. Dahil sa pagpapatuloy ng construction work sa archaeological site sa may Mingshan University ay tinawagan ni Han ang kanyang lolo. Bagamat hindi pa maliwanag sa kanila ang sanhi ng nangyaring pagsabog sa lugar na ito ay minabuti ng kanyang lolo na ipagpatuloy na ang naudlot na ginagawa dito. Nabanggit nito ang tungkol sa White Ghost at sa pagkawala ng Ancient Jianan City. At ang construction site na ito ang sinasabing nawawalang Jianan City. Kailangan umano nilang matuklasan ang katotohanan sa lalong madaling panahon para mapigilan na maulit muli ang nangyari. Kasalukuyan na din itong sinasabi ni Jerome kay Ivan at naiisip naman ni Ivan na makakakuha siya ng ideya dito para sa kanyang comic book. Biglang nagising ang espada ni Ivan at tumama ito kay Gollum kaya nagalit dito si Gollum. Habang parehong pinipigilan nila Ivan at Jerome ang espada at si Gollum ay parehas nila itong nabitawan dahilan para mahulog si Ivan at mawalan ng malay. Sinubukan ni Jerome na pagalingin si Ivan ngunit nagtaka ito dahil nakaselyo pala ang prophetic jade ni Ivan. Kaya kinabukasan ay na-imagine na ni Ivan ang kanyang sarili sakaling subukan niya muli ang trial na hindi na nakaselyo ang kanyang prophetic jade. Makalipas ang ilang oras habang ginagawa na niya ang bagong kabanata ng kanyang comic book ay napapanood ni Jerome ang balita tungkol sa paparating na bagyo na kagagawa naman ng White Ghost. Binuksan ni Gollum ang bintana kaya muntikan na silang matangay ng hangin ni Jerome at buti na lang ay mabilis silang nahawakan ni Ivan. Nang makita ni Ivan sa TV ang idolo niyang si John ay kaagad niyang isinara ang bintana para mapanood ito. Ayon kay John na napahanga umano siya sa gawa ni Ivan kaya tuwang-tuwa naman dito si Ivan. Biglang tumawag sa kanya ang manager ni Tin na si Loki. Gusto nito na bilhin ang TV adaptation rights ng comic book ni Ivan. Kaagad namang nagpasya si Ivan na puntahan si Loki na kahit malakas ang hangin sa labas ay hindi pa din siya nagpapigil dito. Habang nasa daan na siya ay nakita niya ang isang lalaki na nakahandusay. Nang nilapitan niya ito ay may isa pang lalaki ang biglang bumagsak malapit sa kanya. Nang tiningnan niya ang eskinita ay may nakita pa siyang ibang nakahandusay at isang babae na nakatayo. Kaagad niya itong kinumpranta at nagulat siya na si Tin pala ito. Nakatanggap ng impormasyon si Tin mula sa Dubi na may na-detect na energy instability malapit sa Mingshan Orphanage kaya inaatasan ang mga malapit sa lugar na ito na puntahan ito. Dahil dito ay mabilis na kumilos si Tin para puntahan ang Mingshan Orphanage. Isa-isa namang nagsitayuan ang mga nakahandusay at unti-unting lumalapit kay Ivan.
Biglang may dumating dito at gamit ang kapangyarihan nito ay napigilan nito ang mga papalapit kay Ivan. Nagpakilala ito kay Ivan na isa umano siyang his druggist. Isa din pala ito sa tauhan ni Mr. Lo at kaagad nitong nireport ang mga sleepwalkers na nakita nito. Habang abala ang ibang mga chosen ones sa pagrescue sa mga apektado ng kalamidad ay nasa opisina ni Loki naman si Ivan para pag-usapan ang alok nito sa kanya. Ipinakita ni Loki ang kontrata para sa alok nito at matapos nitong sabihin ang halaga sa kontratang ito ay hindi makapaniwala si Ivan sa laki nito. Dahil dito ay kaagad itong pinirmahan ni Ivan kahit hindi pa nito binabasa ang buong kontrata. Katapos ay napag-usapan naman nila ang susunod na kabanata ng comic book. Nagbigay si Loki ng ideya kay Ivan kung saan ipapakita na umano ang mga pangyayari sa bida nung bata pa ito. Kung saan may nakita umano itong isang bagay at may biglang dumating dito na isang tao at nilagyan nito ng selyo ang bida kaya hindi na nito maalala ang mga pangyayari. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Ivan dahil maraming katanungan si Ivan. Kabilang dito ay kung paano napunta sa lugar na ito ang bida, nasaan ang kanyang pamilya, ang tungkol sa bagay na nakita nito at bakit tinanggal ang kanyang memorya. Pagkalabas ni Ivan sa gusali ay sakto namang dumating dito si Tin. Bigla silang nakatanggap ng anunsyo mula sa Dubi na may rift na magbubukas malapit sa baybaying dagat. Kagad itong pinuntahan ni Han at nakiangkas naman si Ivan kay Tin papunta dito. Pagkadating nila sa baybaying dagat ay nagtaka si Ivan na walang bagyo dito. Ngunit ayon naman kay Tin ay dahil may ginawa dito ang kanilang kalaban. Ilang sandali lang ay isa-isa nang nagpakita ang mga sleepwalkers. Sinugod sila nito at madali lang kay Tin na patulugin ang mga sumusugod sa kanya habang si Ivan ay pinagtulong-tulungan ng iba. Matapos silang makarinig ng kakaibang tunog ay napansin ni Ivan na biglang lumakas ang mga umaatake sa kanya. Dahil dito ay nagtransform na si Tin bilang skeleton genie para mabilis itong makalapit kay Ivan at mailigtas ito. Habang sinusuri ni Skeleton Genie ang mga kalaban ay biglang may nagpakitang demon sa likod ni Ivan. Nang aatakihin na nito si Ivan ay dumating naman dito si Han at napigilan nito ang atake ng demon. Pagkasugod ni Tin sa demon ay nagtransform na din si Ivan at pinagtulungan nila itong tatlo. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga atake ngunit nagulat sila na hindi man lang nagalusan dito ang demon. Gamit lang ang tunog na nililikha nito ay nagiging sleepwalker kaagad ang mga ordinaryong tao na nakakarinig nito. Matapos silang atikihin ng mga ito ay naisip ni Tin na ipaalam sa Dubi ang kalagayan ng mga naging sleepwalker para mailigtas ang mga ito. Magpapadala na sana si Han ng mensahe sa Dubi ngunit dito lang niya nalaman na wala palang signal sa kinaroroonan nila. Sinabihan ni Ivan si Han na puntahan na lang umano ang Dubi para personal na ipaalam ito at sila na ni Tin ang bahala sa demon. Plano pala ni Ivan na silang dalawa lang ni Tin ang magkasamang lumaban. Ginamit ni Tin ang Order of Yama para ikulong ang demon at katapos ay pinasabog niya ito. Ngunit hindi pa din ito umubra at ibinalik nito kay Tin ang lakas na nakuha nito mula sa pagsabog kaya kaagad na itinulak ni Ivan si Tin dahilan para siya ang mapuruhan. Nang nilapitan ni Tin si Ivan ay umatake muli ang demon at buti na lang ay dumating dito si Han para sanggain nito. Akala nila Tin ay papunta na si Han sa Dubi ngunit ayon kay Han ay nang sinusubukan niya ng lumabas ng rift ay hindi niya ito magawa at nagpapabalik-balik lang siya. Kaya naisip ni Tin na kailangan pa siguro muna nilang talunin ang demon na ito para makalabas sila ng rift. Patuloy na nilabanan nila Han at Tin ang demon habang si Ivan naman ay hindi pa makagalaw ng maayos dahil sa pinsalang natamo nito. Sabay na ginamit nila Tin at Han ang Order of Yama at Waves of Demons ngunit hindi pa din ito umubra sa demon at napuruhan pa sila ng atake nito. Nilapitan ng demon si Tin kaya pinipilit ni Ivan ang kanyang sarili. Nang mapansin siya ng demon ay kaagad siyang inatake ngunit nagamit ni Ivan ang totoong kapangyarihan ng kanyang espada kaya nasangga niya ang atake ng demon. Nang mapansin niya na parang tumatalab ang kanyang espada dito ay ibinuhos niya kaagad ang buong lakas niya dahilan para tumilapon na lang ang demon. Sinugod niya ito muli at naglaban silang dalawa hanggang sa mapuruhan siya ng kamao nito at siya naman ang tumilapon. Katapos ay pinulot siya nito at nang pipigayin na siya nito ay lumabas muli ang kapangyarihan ng espada kaya naitapon siya nito. Pagkabangon niya ay muli siyang sumugod kaya bumangon na din si Tin para tumulong sa kanya. Pinagtulungan nilang dalawa ang demon hanggang sa mapansin ni Tin na nabiyak ang bagay sa dibdib ng demon. Dahil nang hina dito ang demon ay nalaman na nila na ito ang weak point ng demon. Inatasan ni Tin si Ivan na punteryahin ito habang susubukan niya umano na pigilan ito. Nang magawa na ni Tin na mapigilan ang isang kamay ng demon ay tumulong na din dito si Han para pigilan ang isa pang kamay nito. Sa unang subok ni Ivan ay hindi muna ito umubra kaya paulit-ulit niya itong ginawa ngunit ganun pa din hanggang sa makawala na lang ang demon.
Pagka-atras nila ay mabilis naman itong nakalapit sa kanila para atikihin sila ngunit may biglang dumating dito na babae at lumikha ng energy shield para sanggain ito. Nang marinig ni Ivan ang boses nito ay nakilala niya kaagad ito na si Dr. K. Mula sa energy shield ay nabigyan din sila ng lakas nito na sapat lang para sa isang atake. Ngunit ayon kay Ivan ay sapat na ang isang atake para matalo na nila ang demon. Sumugod sila ng sabay-sabay at ginamit ni Tin ang Ghost Locker para igapos ang demon. Ginamit naman ni Han ang Fury of Loam para siguraduhin na hindi ito basta-basta makakawala. Dito na umatake si Ivan gamit ang Sweep All Before One at matagumpay na nilang natalo ang demon. Matapos makita ni Ivan ang Core Stone ng demon ay bumagsak naman siya. Dinala nila ito sa hospital at dito lang nalaman ng lahat na isang 7-star Demon Wind pala ang nakalaban nila. Napanaginipan naman ni Ivan ang kanyang ama at nang matamaan siya ng kidlat ay kaagad siyang nagising. Pagkadating dito nila Tin at Han ay kinausap naman nila si Maya at kinumusta na din ito sa exam nito. Habang pinapanood nila Mr. Lu at ng Dubby's Druggist ang pakikipaglaban nila Ivan sa 7-star Demon Wind ay may isang opisyal ng Duby ang dumating dito. Pinagbintangan nito si Ivan na miyembro ng White Ghost. Ito ay dahil umano nung simulang maging isa sa Chosen One si Ivan ay naging aktibo na ang White Ghost at nandun din ito nung lumabas ang dalawa pang high-level Demon Wind. Dagdag pa nito na wag din umano nilang kakalimutan na isang espiya ng White Ghost ang ama nitong si Walter. Dahil dito ay kumilos sila kaagad para puntahan si Ivan sa hospital at dalhin ito sa Southern Continent Avenue. Tinanong nito si Ivan sa kinaroroonan ng kanyang ama at ang akala naman ni Ivan ay may utang lang dito ang kanyang ama. Dahil hindi naman niya alam ang kinaroroonan ng kanyang ama ay balak niya na sanang umalis ngunit kaagad siyang ikinulong. Dito niya na nalaman na tinuturing palang traidor ng Duby ang kanyang ama. Nalaman din ito ni Han mula sa kanyang lolo at nangyari umano ito 20 taon na ang nakakaraan sa Snow Mountain sa Northern Continent. Bago ang mga pangyayari ay nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa namataan na key fragment. Kaya nagdesisyon ng North Star na head ng 4 stars at grupo nito na kunin ito. Ngunit dahil sa energy fluctuation sa Snow Mountain ay nadisgrasya dito ang eroplanong sinasakyan nila at lahat na Chosen Ones na sakay nito kasama ang North Star ay nasawi dito. Karamihan din ng mga civilian na sakay nito ay nasawi din at walang nakakaalam sa totoong nangyari. Hindi na din natagpuan ang key fragment at tanging palatandaan lang nila ay ang bagay na nasa kamay ng North Star na may codename ng ama ni Ivan na Constellation. May hinala sila na niligpit ni Walter ang North Star at kinuha ang key fragment kaya naisip din nila na isa itong espiya ng White Ghost. Alam ni Mr. Lo na kakampihan ni Han si Ivan kaya binalaan na nito si Han na lumayo muna kay Ivan. Habang si Tin naman kasama sila Jerome at Gollum ay pumasok sa Dubby's government office para iligtas si Ivan. Nang makita na nila si Ivan ay kaagad na inatake ni Tin ang opisyal ng Duby at naglaban silang dalawa. Tinulungan ni Gollum si Tin na atikihin din ito kaya nang manghina ito ay kaagad itong ikinulong ni Tin. Nang papalabas na sila ay nagawa nito na makawala sa kapangyarihan ni Tin at kaagad silang inatake ngunit dumating dito ang Dubby's Druggist at sinangga ang atake nito. Ayon sa Druggist ay tapos na umano ang oras para imbestigahan si Ivan at kailangan na itong pakawalan kung wala mang nakitang ebidensya dito. Hindi naman sang-ayon dito ang opisyal ng Duby kaya umatake ito muli at nagawa nito na mabasag ang maskara ng Druggist. Dito lang nalaman nila Ivan na si Kay pala ito na kaagad silang sinabihan na lumabas na. Habang papalabas na sila ay nakita sila ng mga bantay kaya itinulak ni Tin si Ivan papunta sa pinto at hinarap naman niya ang mga bantay. Nang makalabas na si Ivan sa Dubby's government office ay hinarap naman siya ng mga galit na mga Chosen Ones. Nang makauwi na sila ay sinusubukan ni Jerome na kausapin si Ivan ngunit hindi siya pinapansin nito. Nakatanggap sila ng anunsyo mula sa Duby na lalabas ang resulta ng imbestigasyon kay Ivan katapos ng 3 araw. Nagpasya naman si Han na tutulungan niya si Ivan ngunit nang lalabas na siya ng silid ay pinigilan siya ng mga tauhan ng kanyang lolo. Susubukan niya sanang puwersahin na makalabas nang dumating dito ang kanyang lolo at dito na din niya nilinaw sa kanyang lolo na hindi niya papabayaan si Ivan. Kinabukasan ay nataranta sila Jerome at Gollum dahil hindi nila makita sa loob ng silid si Ivan. Nag-iwan ito ng sulat kaya pinuntahan nila kaagad si Han para ipakita ang sulat. Sinubukan nila itong hanapin ngunit hindi nila ito makita. Habang nagkakaisa ang ibang mga Chosen Ones na tanggalin si Night Sword ay dumating dito si Tin para tutulan ito. Kinagabihan ay naabutan nila Jerome si Ivan na nakikipaglaban sa isang miyembro ng Ghost White para sa isang bagay. Matagumpay itong naaga ni Ivan at nakita din ni Han dito ang isang Duby na walang malay. Nang pinakialaman nito ni Gollum ay nagpakita ito ng imahe ng Snow Mountains kung saan naganap ang insidente 20 taon na ang nakakaraan.
Matapos may maalala si Ivan ay kaagad itong umalis at dinala naman ni Han sa kanyang lolo ang bagay na ito. Iminungkahi ni Kay kay Mr. Lo na mas mabuti kung hahayaan nila si Night Sword na tumulong sa kanila para labanan ang Ghost White dahil siguradong may maitutulong ito sa kanila. Pinuntahan pala nila Ivan ang Snow Mountains para maghanap dito ng mga ebidensya at malaman na din ang katotohanan. Habang pinagmamasdan nila ang eksaktong lokasyon na nakita nila sa larawan ay bigla namang bumigay ang kinatatayuan nila. Buti na lang ay dumating dito si Han kaya nailigtas sila nito at sinalo naman sila ni Tin. Kasama din pala ng mga ito sila Maya at Dr. K. Nagtaka si Ivan bakit hindi nakakaramdam ng ginaw ang iba habang siya naman ay sobrang giniginaw. Nang mabanggit ni Maya na dahil ito sa Prophetic Jade ay aksidente namang nabanggit ni Ivan na kaya pala ganon ay dahil siguro nakaselyo ang Prophetic Jade niya dahilan para magulat naman silang lahat. Narinig naman ni Han na parang may sinasabi si Jerome ngunit hindi pa din ito nagsalita. Kaagad na sinuri ni Kay ang katawan ni Ivan at magsasagawa na lang umano siya ng examination pagkabalik nila. Habang ikinikwento ni Maya ang kanilang mga natuklasan ay isa-isang bumigay ang ibang snow mountain na malapit sa kanila. Katapos ay bumungad sa kanila ang wasak na eroplano at naisip kaagad nila na ito yung eroplano na nasira 20 taon na ang nakakaraan. Biglang naramdaman ni Ivan na parang galing na siya dito at dito na nagpakita sa kanila ang mga miyembro ng White Ghost. Hindi nila alam na ang kasalukuyang nakikipag-usap sa kanila ay si Loki pala ngunit hindi nila ito makita dahil sa suot nitong kapote. Pakay nila na makuha si Ivan ngunit walang balak sila Maya na hayaan lang ang mga ito sa gusto nila. Nabanggit din ni Loki ang plano nila na baguhin ang ginagawa ng Dubi na protektahan ang mga ordinaryong tao. Dahil para sa kanila ay hindi na dapat ito pinoprotektahan dahil magmumukha lang silang mga bantay na mga mahihina. Dahil dito ay nainis sila Han at dito na nag-umpisa ang kanilang labanan. Nilabanan ni Tin si Loki at nang magawa nito na mapuruhan si Loki ay dito niya na nakita ang mukha ni Loki. Isa palang undercover agent si Loki para malaman nila ang totoong kakayahan ni Tin. Matapos igapos ni Tin si Loki ay dito na pinalabas ni Loki ang Nine-Headed General. Umatake ito kina Ivan ng ilang beses ngunit hindi nila makita kung saan ito nanggagaling. Dahil dito ay gumamit si Tin ng teknik para bigyan sila Ivan ng kakayahan para makita ito. Nakita nila ang bandila na kulay ginto at ilang sandali lang ay nagpakita na ang demon na nagmamay-ari nito. Kagad nila itong inatake ng sabay-sabay ngunit hindi man lang ito nagalusan. Balak nito na maghiganti kay Ivan dahil sa pagligpit nito sa 7-star Demon Wind. Inatake nito si Ivan pero nagawa ni Ivan na masangga ito. Binigyan naman sila ni Kay ng dagdag na lakas at hindi ito nagustuhan ng demon kaya inatake nito si Kay. Katapos ay sinunod kaagad nito sila Maya, Han at Tin na pare-parehong hindi na nakaporma sa sobrang bilis nito. Sunod naman nitong inatake si Ivan at nabubugbog lang nito si Ivan dahil hindi nito makita ang mabibilis na atake. Gumamit ito ng Rage of Thunders kay Ivan na hindi na nito naiwasan pa. Pinilit ni Tin na bumangon ngunit dahil nanghihina pa din siya ay hindi siya makapalag sa demon. Lumapit na dito si Loki para ipaalala sa demon ang totoo nilang misyon kaya binitawan na lang nito si Tin. Sinimulan na nila ang plano nila kay Ivan at dito na naalala muli ni Ivan ang mga pangyayari bago sila magkahiwalay ng kanyang ama. Napunta pala sa kanya ang key fragment at ito ngayon ang gustong makuha ng White Ghost sa kanya. Sinubukan ni Jerome na atikihin ang demon ngunit hinawakan lang siya nito. Nang napalabas na nila ang key fragment ay kinuha naman ito ng demon na hindi nagustuhan ni Loki dahil hindi ito ang napagkasundoan nila. Biglang inatake ni Ivan ang demon kaya nailigtas niya si Jerome. Dahil sa pagkakawala ng key fragment sa katawan ni Ivan ay napakawalan na niya ang totoo niyang kapangyarihan. Nang mapansin niya sila Tin ay kaagad niyang inihagi si Jerome sa White Ghost na nakabantay kay Tin kaya nagawa ni Tin na makaatake. Kahit sila Han, Maya at Kay ay nakawala na din sa mga ito. Nag-umpisa nang maglaban sila Ivan at ang demon at kahit sobrang bilis ng demon ay nagagawa pa din ni Ivan kahit papano na maiwasan ang mga atake nito. Subalit ang problema ay nagwawala na naman ang kanyang espada. Nagawa nila Tin na matalo sila Loki at ang ibang miyembro ng White Ghost. Nang makita nila si Ivan na inaatake na ng demon ay kaagad na lumika si Kay ng energy shield para kay Ivan. Dahil din dito ay nagkaroon si Ivan ng dagdag na lakas kaya kaagad niyang inatake ang demon. Sa sobrang lakas at bilis niya na ay nagagawa niya ng makipagsabayan sa demon. Hindi makapaniwala ang demon dito hanggang sa mapuruhan siya ni Ivan. Ngunit hindi pa din ito naging sapat para tuluyang talunin ang demon. Naglabas muli ito ng matinding kapangyarihan at inatake si Ivan. Dito na din umaksyon sila Han para alalayan si Ivan sa pag-atake sa demon. Nang gamitin na ni Tin ang Ghost Locker sa demon ay dito na binuhos ni Ivan ang buong lakas niya sa kanyang atake.
Dahil dito ay matagumpay nilang natalo ang demon at nabawi din ni Ivan ang key fragment. Habang sa Southern Continent Avenue naman ay naghihintay na ang iba sa anunsyo ng Dubi dahil sa araw na ito ang ikatlong araw kung kailan magbibigay na sila ng desisyon kung isa bang traidor si Ivan o hindi. Nagpakita na dito ang Dubi na pinangunahan ni Mr. Lo at ilang sandali lang ay nakita naman nila sila Ivan na paparating din galing sa pakikipaglaban sa mga White Ghost at sa malakas na Demon Wind. Kaya imbis na ituring na traidor si Ivan ay kinilala pa siyang isang bayani. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Rift. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video.